Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyong may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasadiwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bithiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagbabago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM, the Music and News Authority. Kapareho sa naitalang antas noong December 2024, ayon po yan sa Philippine Statistics Authority. Ang inflation rate ay pumasok pa rin sa target ng Administrasyong Marcos na 2% hanggang 4%. Ayon kay National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan, ito ay magandang indikasyon ng mga hakbang ng gobyerno para mapanatili ang matatag na presyo. Inaasahan din naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas na mananatiling nasa target ang inflation sa mga susunod na buwan. Samantala mga kabrigada, Vice President Sara Duterte impeach na sa Kamara. Live mula sa Kongreso, may report si Brigada Haji Caminio. Brigada Haji, i-brigada mo. Brigada Live Report. Brigada Ruel, impeached na nga dito sa Kamara si Vice President Sara Duterte. Sa kanyang ulat sa sesyon sa plenaryo ngayong hapon, inihayag nitong si House Secretary General Reginald Velasco na 215 kongresista mula sa kabuuang 306 na miyembro ang pumirma sa ika-4 na impeachment complaint laban kay Duterte upang dalhin sa Senado para sa pagdilitis. Ang ika-4 na impeachment complaint na inendorso ng mga kongresista ay hiwalay pa sa 3 naunang reklamo kontra sa Vice Presidente na ngayon ilalagay na lamang sa archives. 102 lang kasi ang kailangang numero upang ma-fast track ang impeachment process at ibig sabihin hindi na ito dadaan sa deliberasyon ng House Committee on Justice para i-determine o tukuyin yung sufficiency in form and substance. Sa bisa naman ng motion ni House Majority Leader Manix Dalipe, itinalaga na ang 11-man prosecutor team mula sa Kamara para sa pagdilitis nga sa Senado laban kay Vice President Duterte. At sila ay ang mga sumusunod. Ito ay sina Batangas Representative Jervil Luistro, si Antipolo City Representative Romeo Acop, si One Rider Party List Representative Raj Gutierrez, gayon din si Manila Representative Joel Chua, si Ako Bicol Party List Representative Raul Angelo Bongalon, si Representative Loreto Atcharon, gayon din si House Minority Leader Marcelino Dibanan, Representative Arnan Panaligan, Representative Isabel Maria Zamora, Representative Lawrence Defensor at si Representative Jonathan Keith Flores mula naman sa Bukidnon. Sa ngayon, Brigada Roel, ay hinihintay pa namin ang kopya naman ng complaint para matukoy kung ano-ano nga ba yung articles of impeachment, pati na yung grounds na kanilang naging batayan para nga ipa-impeach itong si Vice President Sara Duterte. Brigada Haji? In the court of changing. Yes, Brigada Ruel. Oo, so kailan itatransmit ng Kamara o nung team na doon sa Senado yung impeachment complaint? Itatransmit rather sa Senado? Kanina rin sa plenaryo, Brigada Ruel, ay inatasan na ni Speaker Martin Romualdez ang Secretary General Reginald Velasco na immediately ay i-transmit na nga itong reklamo, itong verified complaint na inendorso ng 215 kongresista sa Senado. So tatanggapin yan ng Secretary General naman ng Senate, yung counterpart ng SecGen dito sa Kamara, Brigada Ruel. So immediate yan, agad-agad ngayong hapon dadalhin na yon sa Senado. Okay, maraming salamat, Brigada Haji.
Maraming salamat in the heart of changing lives. Ito si Brigada Haji Camino ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Brigada. Samantala, mga kabrigada, si Senate President Escudero nilinaw naman na hindi sila po naghahanda para sa anumang impeachment proceedings laban kay Vice President Duterte. May detalye naman dyan si Brigada Ann Cortez. Brigada Ann, i-brigada mo. Brigada. Live report. Nilinaw na Senate President Cheese Escudero na wala silang anumang pinaghahandaan na impeachment proceeding para kay Vice President Sara Duterte. Pagtitiyak niya, hindi sila kailanman mag-a-assume hanggat wala pang opisyal na naitatransmit ang kamera sa kanilang institusyon. Ito ang kanyang naging tugon matapos lumabas ang ilang ulat na naghahanda na ang Senado sa posibleng pagtanggap ng impeachment case kay Duterte ngayong araw. Maaalala, umabot na sa required vote na 102 or 1/3 na miyembro ng Kamara ang bilang ng mga mambabatas na nag-endorso ng 4th impeachment complaint laban sa Vice Presidente. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. The mandate 2025 midterm election. Samantala, ang COMELEC po naman, mga kabrigada, puspusan ang paghanda sa 3 eleksyon na posibleng mangyari ngayong taon. Brigada Jigo Custodio, i-brigada mo. Brigada. Live report. Ginagawa na ng COMELEC ang mga kinakailangang hakbang para matugunan ang mga hamon sa posibleng mangyari ngayong taon para sa mas maayos na eleksyon. Sa kapihan sa Manila Bay, binigyan diin ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na ito'y dahil sa mga pagbabago na mangyayari ngayong super election year kung saan 3 eleksyon ang posibleng isagawa. Isa rito ang panukala ng Kongreso na ilipat ang BARM parliamentary election sa Oktubre na una nang nadesisyonan na isasabay sa national and local election sa Mayo 12. Kung maaaprobahan, sinabi ni Garcia na ihahanda ng ahensya ang proseso para sa panibagong filing ng mga tatakbo sa parlamento sa Hunyo. Pero kung haharangin naman ng Supreme Court, paghahandaan aniya ng COMELEC ang posibilidad na matuloy ang botohan sa Mayo at maihabol pa ang mga balota. Bukod pa rito, ang paghahanda ng COMELEC sa manual voting para sa barangay and SK election sa Disyembre alinsunod sa utos ng Korte Suprema. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music and News Authority. The mandate 2025 midterm election update. Samantala, mga kabrigada, tuloy-tuloy naman ang ginagawang pag-uusap ng Commission on Elections at Philippine National Police upang matiyak ang ligtas na pagpapatupad ng Oplan Katok sa gitna po ng nalalapit na halalan. Ayon kay COMELEC spokesperson Attorney John Rex Logjanco, nais ni COMELEC Chairperson George Garcia na dagdagan ng safeguards sa kampanya ng PNP laban sa mga expired na lisensya ng baril upang maiwasan ng anumang pang-abuso. Ayaw kasi nila na magkaroon ito ng chilling effect sa ating mga kababayan. Nauna nang hiniling ni Garcia na ipagpaliban ang Oplan Katok sa panahon ng kampanya para sa eleksyon 2025 dahil sa posibleng pang-aabuso sa pagpapatupad nito. Gayman iginiit ng PNP na ang naturang operasyon ay hindi para sa pananakot kundi bahagi lamang ng kanilang tungkulin. Brigada. The mandate 2025 midterm election update. Nakatakda naman mag-issue ng resolusyon ang Commission on Elections na magpe-presume na ang mga artista at influencers na mag-endorso ng kandidato para sa halalan ay paid contractors. Dahil dito ay giniit ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia na huwag sasabihin sa kanila na libre o kaibigan na nag-endorsong personalidad dahil mayroong presumption of payment. Sa ilalim ng Omnibus Election Code, required ang mga kandidato na isama ang mga individual at firms na kinontrata ng mga ito sa kampanya sa ilalim ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Ayon kay Garcia, hindi nila habol ang mga influencers kundi ang mga kandidatong nagsasabi na libre ang endorsement. Kung libre raw kasi ito, may quotation dapat sa SOSE. The mandate
2025 midterm election. Nagpapatuloy pa ang negosasyon ng militar sa Moro Islamic Liberation Front o MILF para isuko ng mga ito ang mga miyembro nilang sangkot sa pag-ambush sa mga sundalo sa Sumisip Basilan. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., sinusunod nila ang prosesong ito, ang peace mechanism. Pero nagpapatuloy anya ang pursuit operation sa mga sangkot na insidente. Sinabi ni Browner na pinag-aaralan din nila ang pagdaragdag ng kanilang tauhan sa Basilan. Maalalang 2 sundalo na sawi sa ambush at 14 pa ang nasugatan. Samantala, sinabi ni Browner na pinag-aaralan pa rin nila ngayon kung paano ang magiging deployment ng mga sundalo sa itinutulak na reschedule ng BARM election sa Oktubre. Isinasagawa naman ngayong araw ang Multilateral Maritime Cooperative Activity sa pagitan ng Pilipinas, Australia, Japan at US sa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., ito na ika-6 na MMCA na sumasailalim sa isang collective commitment na mga bansa na magpapatibay sa regional at international cooperation para sa isang malaya at bukas na Indo-Pacific region. Magsasagawa ng iba't ibang maneuver at exercises ang mga kalahok ng Naval at Air Force units upang mapabuti ang kanilang interoperability at pagtutulungan sa pagpapatibay ng seguridad sa rehiyon. Tiniyak ni General Browner na ang MMCA ay sinasagawa din sunod sa international law tulad ng nakasaad sa UN Convention on the Law of the Sea o ang tinatawag na UNCLOS. Samantala mga kabrigada, narito po naman ang mga balitang dapat po yung abangan mamaya sa Drymax Brigada Balita Nationwide. Impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte nakakuha ng sapat na numero para idiretso sa Senado. Commission on Elections puspusa ng paghahanda sa 3 eleksyon na posibleng mangyari ngayong taon. COMELEC at PNP tuloy-tuloy ang pag-usap para madagdagan ng safeguard sa Oplan, Katovka. At naiwang pamilya ng dalagita na pinatay sa Toledo na bigyan ng tulong ng BNFM Cebu at One Tahanan Party List. At yan na po mga kabrigada ang kalipunan ng mga balita sa oras na ito. Ako po naman ang inyong naging lingkod in the heart of changing lives, Brigada Roel Ucheco. Maraming salamat, magandang hapon po sa inyong lahat. Tuloy-tuloy ang pasada ng mga balita sa ng mga balita dito sa Ronda Brigada. One time the new Filipino time, alas 4:13 na ng hapon. Narito na ang programang magbibigay linaw sa mga balita at isyong napapanaho siksik sa mga balita mula sa buong araw na pagro-ronda ng mga brigador ng bayan. Ronda Brigada. Ano man ang kaganapan, opinyon, reaksyon, hihimayin, lilinawi sa mas pinalakas na Ronda Brigada. Ronda Brigada. Magandang hapon Pilipinas, magandang hapon Metro and Mega Manila. Ako ang inyong magiging tagapagbalita, Brigada Cass Austria. Mula rito sa 105.1 Brigada News sa Manila. Ito na ang programa Brigada. Para sa ating mga balita, patuloy ang naiuulat na aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Kaugnay nito sa panayam ng Brigada News sa Manila kay De La Salle University Professor Renato De Castro. Sinabi niyang ginagamit ng China ang advanced na equipment upang mang-espiya sa air at naval bases ng bansa. Anya bahagi rin ito ng mas malawak na strategies ng China upang mangalap ng sensitibong impormasyon kabilang na ang mga military assets at national security sites ng Pilipinas. Binigyang diin ni De Castro na kinakailangan pa ng isang mas organisadong counterintelligence system sa bansa upang labanan ang intelligence operations ng China.
In fact, nakita lang ho natin yung mga seemingly Chinese operatives, hindi pa ho natin nakikita yung mga kababayan ho natin na maaring membro ho o nagbibigay ho ng impormasyon sa bansang China ho. Either they're recruited as assets. Kasi meron ho dyan tinatawag tayo yung talagang tinatawag natin controller, pero meron pa dyan mga assets na talagang nagpo-provide ho ng information handler. Brigada! Samantala, tanggap tayo ng report ang EDSA busway pinag-aaralang tanggalin ng MMDA. Brigada Maricar Sargan, i-brigada mo! Brigada! Live report! Kabilang sa inaaral ngayon ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang pagtatanggal ng EDSA busway upang mapaluwag ang daloy ng trapiko. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni MMDA Chairman Romando Artes na napag-usapan ito sa pulong kahapon kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasunod na rin ang ulat ng Department of Transportation na dadagdagan nila ng 30% ang carrying capacity ng MRT-3 sa pamamagitan ng paglalagay ng isa pang bagon. Ito ay para daw ma-accommodate na rin ng MRT ang mga pasahero ng bus carousel. Ipinunto pa ni Artes na pareho lang ang ruta ng MRT at bus carousel, pero mas may bentahe raw ang MRT dahil mas marami itong stations kesa sa carousel. Isa pa sa inirekomenda nila sa Pangulo ay tuluyan ng ipagbawal ang pagdaan ng mga pampasaherong bus sa EDSA, pero sa halip na tanggalin ng busway, ipapalit naman ang mga sasakyan na may high occupancy rate o may sakay na 3 hanggang 4 na pasahero. Sa huli, nilinaw ni Artes na pawang mga suhestyon pa lamang ito at hindi pa ipatutupad. Posible lang daw itong mangyari kapag nadagdagan na ang carrying capacity ng MRT-3 na kayang i-accommodate ang maaapektuhang pasahero ng bus carousel. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Iminungkahi ng MMDA ang pag-aalis ng U-turn slot sa bahagi ng C5 Kalayaan Intersection. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, ang rekomendasyon nila ay palitan ito pansamantala ng stoplight upang mapabuti ang daloy ng trapiko sa lugar. Nakapaloob daw ito sa Comprehensive Traffic Management Plan. Sa ngayon ay inalis na rin ng MMDA ang Median Island para lumapad ang kalsadang nagagamit ng mga motorista. Habang plano ring ituloy ang orihinal na planong lagyan ng underpass sa parehong north at southbound ng Kalayaan Intersection. Nagpulong ng MMDA at mga lokal na pamahalaan tungkol sa panukalang pagbabago sa oras ng trabaho ng mga ahensya ng gobyerno sa Metro Manila upang makatulong sa pagpapagaan ng trapiko. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, kasalukuyan pa silang nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at mga empleyado pati na rin sa mga transaksyon ng mga ito. Batay sa unang feedback mula San Juan, Pasay at Pasig, mas gusto nila ang oras sa 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Inirekomenda naman ng MMDA na baguhin ang oras ng trabaho ng mga ahensya ng gobyerno sa National Capital Region mula 7 a.m. hanggang 4 p.m. upang maiwasan ang matinding trapiko tuwing hapon. Aabot naman sa 2 milyong empleyado ang inaasahang makikinabang sa posibleng pagbabago ng oras na magpapagaan sa daloy ng mga sasakyan. Samantala, mahigit 400 kinatawan mula sa 223 cooperatives sa National Capital Region ang nagtipon sa Philippine Christian University para sa malasakit sa kooperatiba kasama si Senator Christopher Bongo. Bigyang diinigo ang kahalagahan ng Republic Act 11535 na nagtatakda ng Cooperative Development Officer sa bawat lokal na pamahalaan. Bilang author o co-author anya ng Republic Act 11502, ipinangako niyang palakasin ang suporta at oportunidad para sa mga kooperatiba at mga maliliit na negosyante. Nakahanda na ang LTO na tumulong sa paghahatid ng supply ng bigas sa buong bansa matapos ideklara ng Department of Agriculture ang National Food Emergency on Rice.
Inatasan na ni LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza ang lahat ng regional directors at pinuno ng law enforcement units na suportahan ang mga truck ng kargamento na nagdadala ng bigas upang matiyakang mabilis at walang sagabal na paghahatid nito lalo na sa mga lugar na may kakulangan o biglaang pagtaas ng presyo ng bigas. Dagdag pa niya, patuloy silang makikipag-ugnayan sa DA at iba pang ahensya ng gobyerno upang maisaayos ang koordinasyon sa bawat rehiyon. Ihahatid natin ang iba pang mga balita pagkaraan lamang ng ilang saglit. Sa pagpapatuloy ng paghahatid natin ng mga balita, tanggap pa tayo ng report. Ang DepEd naglaan ng pondo para sa Disaster Resilience School. Brigada Katrina Honson, ibrigada mo! Brigada Live Report. Nakatutok ang Department of Education sa pagtatayo ng mga disaster resilient schools, kabilang na ang kauna-unahang 12 palapag na public school building sa Cebu na idinisenyo upang makayanan ng matitinding kalamidad. Ayon kay DepEd Secretary Sani Angara, uunahin ng mga paaralang labis sa tinamaan ng bagyo noong nakaraang taon upang masiguro ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Maliban dito, nakatakdaring magsimula ngayong taon ang konstruksyon ng 15,000 silid-aralan sa ilalim ng kasunduan ng DepEd at Public-Private Partnership Center na magbibigay benepisyo sa 1,600 paaralan sa 9 na rehiyon. Samantala, hiniling naman ng kalihim na dagdagan pa ang Quick Response Fund upang matiyak ang agarang rehabilitation ng mga paaralang naapektuhan ng kalamidad matapos ang mahigit 1,800 paaralan na tinamaan ng mga sakuna noong 2024. In the heart of changing lives, ito, si Brigada Katrina Honson ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music and News Authority. Bahagyang mas bumaba ang temperatura sa Luzon kaninang umaga sa gitna yan ng umiiral na amihan sa Baguio. Umabot ng 14.6 degrees Celsius ang temperatura habang 16.3 degrees Celsius na lamig naman ang naramdaman sa La Trinidad, Benguet. Maliban sa mga yan ay tala rin ang malamig na panahon sa ilan pang bahagi ng Luzon gaya ng Itbay at sa Batanes, Calayan, Cagayan, Tanay Rizal, Kasiguran, Aurora, Coron, Palawan, Malaybalay City, Bataan at Apari, Cagayan. Sinabi ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center na umabot sa 198 milyon ang kabuang halaga na nawawala sa mga scam o na nawala sa mga scam noong 2024. Base sa CICC, 3 beses na mas mataas ito kumpara sa naitalang kaso noong 2023. Sa 10,004 na cybercrime complaints, ang pinakamalaking percent ay tungkol sa consumer fraud, kabilang na ang mga kaso ng hindi pag-deliver ng produkto at pekeng advertisement. Ayon naman kay CICC Executive Director Alexander Ramos, ang pagtaas ng public awareness at ang kanilang aktibong pagre-report ang nag-ambag sa mas mataas na bilang ng mga kaso. Nagkaloob ang DA na kauna-unahang Organic Agriculture Hub sa rehiyon ay turn over sa isang farmers association doon. Ang proyekto ay nagkakahalaga ng 3.1 milyon na may layong palakasin ang organic farming sa Sibagat at buong Caraga. Namahagi ang local government unit ng Mandaluyong ng 2,000 laptop sa mga pampublikong paaralan at ALS center sa lungsod. Pinangunahan ito ng lokal na pamahalaan. Ang nasabing mga laptops ay gagamitin upang palakasin ang ICT laboratories at digital literacy programs sa mga paaralan. Nagsasagawa na ng investigasyon ng Manila Police District upang beripikahin ang katotohanan ng isang viral na Facebook post na nag-uugnay sa isang umuring insidente ng pamimilit at sapilitang pagpapainom ng kanilang o ng hindi kilalang substance. Ayon sa naturang post, naganap ang insidente noong January 31, bandang alas 12 ng hating gabi sa Pedro Hill, Ermita, Maynila.
Matapos matanggap ang ulat, agad na nakipag-ugnayan ang MPD sa Philippine General Hospital at Manila City Hall Task Force upang siyasati ng alegasyon. Lumabas sa investigasyon na hindi tumutugma ang impormasyong nakasaad sa Facebook post sa aktual na pangyayari. Kaya ang MPD pinaalam sa nag-post ang mga nakalap na ebidensya at matapos itong maunawaan ang tunay na nangyari, voluntaryong binura ng individual ang post at humingi ng paunanhin sa maling impormasyon na kanyang ikinalat. Arestado ng mga operatiba ng Manila Police District ang 12 lalaki kabilang ang 9 na menor de edad sa Santa Ana, Maynila. Nahuli ang mga pangunahing suspect na sina alias Mark 18 at mga menor de edad na may gulang na 14, 15, 16, 17 at 18. Sa ginawang spot visit ng mga tauhan ng Station Tactical Motorcycle Rider Unit, naaktuhan nilang ginagawang hazing sa biktima. Nilapitan nilang grupo at napansin na may lalaking binubugbog. Bahagyang hazing ng initiation rights ang kapatiran ng mga lalaki na tinatawag na Temple Street 13. Maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 11053 o Anti-Hazing Law of 2018 ang mga naaresto. Babaeng pulis arestado ng barilin ng asawa na kapwa pulis sa Angeles City sa Pampanga. Brigada Shaina Rose Ayupan, ibrigada mo! Brigada! Live report! Arestado ang isang babaeng pulis matapos umanong barilin at mapatay ang asawa nito na isa ring pulis sa Angeles City, Pampanga. Lumalabas sa inisyal na investigasyon na ipinarada ng biktima ang motorsiklo nito sa loob ng garahe nang makarinig ng putok ng baril ang mga kapitbahay. Isang kapitbahay ang nakakita sa biktima na nakahandusay sa garahe, naduguan ang ulo at katabi ang baril. Dagdag pa ng nakasaksi, nakita niyang lumabas ang sospek at pinulot ito. Nakumpirma na ang naturang baril ang inisyu na service firearm sa suspect. Nasa kustodiya na ng Angeles City Police ang babae habang hinihintay ang pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa kanya. In the heart of changing lives, ako si Brigada Shaina Rose Ayupan ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Arestado ang isang lalaki at 4 pa nitong kasama dahil sa paggawa ng gulo matapos masita at hingan ng ID sa Ermita, Maynila. Ayon sa report, sinita ng mga pulis ang nakaharang na puting sasakyan ng sospek sa tabi ng kalsada at hiningan nito ng ID. Ngunit expired na firearm registration card ang ipinakita nito. Sinubukan pang tumakas ang sospek hanggang sa mabangga ang mobile car. Bumaba ito ng sasakyan na tila lasing at lumikha ng gulo. Agad naman itong pinusasa ng mga pulis at dinala sa presinto. Isang babae ang nahuli sa pagnanakaw ng motor matapos ang entrapment operation sa Parañaque. Base sa impormasyon, inireklamo ng biktima ang kanyang biktima ang suspect sa pagnanakaw na motor na ibinenta online ng isang unknown account. Kagad nagsagawa ng operasyon ng pulis at nahuli sa kahabaan ng Contreras Street, Central Bicutan ng 18 anyos na babaeng suspect at na-recover din ang natangay na motor. Patuloy pang pinaghahanap ng pulis ang 2 pa nitong nakatakas na kasabwat. Humingi ng paumanhin ng Barangay Central Bicutan matapos itong ibalitang umuning insidente ng pagdukot ng isang bata sa kahabaan ng Banyare Street. Sa naunang pahayag ng barangay, isang puting van ang sangkot umano sa sinasabing insidente ng pagdukot. Gayunpaman matapos ang masusing investigasyon, kinumpirma ng barangay na walang ganitong insidente na naganap. Arestado naman ang 28 anyos na lalaki matapos mahulihan ng 400,000 pesos na halaga ng shabu sa bypass operation sa Barangay Dalantanan, Valenzuela City. Ayon sa pulisya, hindi taga Valenzuela ang suspect kundi isang residente ng May Kawayan, Bulacan at dumadayo lamang sa lugar upang magbenta ng illegal na droga. Nakuha mula sa kanyang 58 gramo ng shabu. Pinasinayahan ng Department of Health ang kauna-unahang helium-free MRI machine sa Ilocos Training and Regional Medical Center. Ang bagong 1.5 TMRI machine na may AI-driven technology at Blue Seal magnet mula sa isang kumpanya ay magpapalakas sa mga serbisyong medikal ng ospital sa rehiyon. Ito ang kauna-unahang helium-free MRI sa North Luzon at ang unang na-install sa isang pampublikong ospital sa bansa.
Brigada! Magkakaroon ng power interruptions mula ngayong araw hanggang February 9 sa ilang lugar sa Metro Manila, Rizal, Laguna at Bulacan. Ang mga apektadong lugar ay makakaranas sa mga scheduled power shutdowns sa iba't ibang oras. Dahil dito pinapayuhan ng mga residente na maging handa at magplano ng maaga upang maiwasan ng abala. Para naman sa karagdagang impormasyon, maaaring tumingin sa mga announcements na makikita sa Meralco. Brigada! Nakahubad na preso, nakatakas, kinuyog ng mga Intel operatives at residente sa Aklan. Brigada Marivic Ilin, ibrigada mo! Brigada! Live report! Nakatakas ang suspect na may patong-patong na kaso mula sa lock-up cell ng Banga Municipal Police Station matapos humingi ng pabor na iihi muna sa comfort room, subalit sa barado ito, lumipat sa kabilang restroom pero hindi na bumalik. Agad namang nagsagawa ng manhunt operation ang Banga Municipal Police Station, SWAT team at Intel Operative sa Aklan upang madakip ang suspect na nag-rape ng 15 anyos na dalagita, nagbenta ng cellphone ng biktima, naglabag ng Comelec gun ban at gumamit ng loose firearm. Ninakaw pa ng suspect ang bangka ng isang mangingisda sa pag-aakalang magkalabas ng Aklan, subalit mahigpit na binabantayan ng mga residente at Intel Operative ang baybayin hanggang sinundan ito. Nagawa pang hubaring ng suspect ang kanyang damit upang hindi mahirapan sa hampas ng alon, subalit nadakip ito ng mga operatiba na walang saplot at kinuyog ito ng mga residente sa lugar. Muling ibinalik ang suspect na taga Mindoro sa Banga Municipal Police Station upang harapin ang patong-patong na kaso. In the heart of changing lives, ako si Brigadang Marivic Ilin ng 89.3 Brigada Nisa Calibo, The Music News Authority. Ano man ang kaganapan, opinyon, reaksyon, hihimayin, lilinawin sa mas pinalakas na Ronda Brigada! Ronda Brigada! At mga kabrigada niyo nang napakinggan ang programa hatid sa inyo ng Fast Relax at Nutriclan Herbal Capsule, maging ng Maxan Coffee at Maxan Capsule. Akong inyong naging tagapagbalita in the heart of changing lives. Ako si Brigada Cass Austria. Maraming salamat sa inyong pakikinig at mula rito sa 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Ronda